Si dating engineer JP Mendoza laban kay Tess Daman. Higit 1 bilyong piso umano ang hinihingi nito para sa kanyang mga proyekto. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nadagdagan pa ang mga aligasyon ni Engineer JP Mendoza ng DPWH Bulacan laban kay Senator Joel Villanueva sa kanyang pagtatanong. Sabi ni Mendoza, mula sa unprogrammed funds ang 600 million pesos na proyektong para sa flood control projects. Katunayan na niya ay nasa 1.2 billion pesos na halaga ng mga proyekto ang hinihingi ni Villanueva noon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Pero hanggang 600 million anya ang kayang ibigay ng kalihim. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bunoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Pinakita rin ni Mendoza ang listahan ng mga proyekto para kay Alam niyo po mga kababayan, mukhang lalo pa tuloy na didiin dito si Senador Joel Villanueva. Siya na ngayon nagtanong para sana magaya dito kay Senador Jenggoy na medyo nakaligtas na. Ito si Joel Villanueva, mukhang lalo pa tuloy na didiin. Kung dati 30% lang, magkano yun sa 30% ang hinihingi? Ay nasa million lang, million lang, 100 million plus. Ngayon po, nakalagay na po dito, billion na po. Paano mo kaya ito ipagtatanggol, Joel Villanueva? Diba? Kasi sa totoo lang nakakapagtaka naman talaga. Karamihan sa mga ghost project ay nasa Bulacan. Kung saan representante ka ng Bulacan, Senador Joel. Diba? Hindi ba dapat ikaw ang nangunguna dyan para sawayin itong mga pasaway dyan sa Bulacan? Diba? Siyempre, iniisip ni Senador Joel Villanueva kasi nakakarating naman sa kanya kasi senador siya eh. Nagpapatalo nga kayo ng bilyon-bilyon Alcantara sa casino gabi-gabi. Diba? Yung hinihingi pa kaya niya na 1 point something billion hindi nyo kaya ibigay. Diba? Siguro, alam nyo mga babayan, siguro kaya ito nagsusugal si Alcantara. Nagbabaka sakali manalo para mayroon siya maibigay kay Joel Villanueva. Ha? At saka alam pala yan ni Bunuan, Secretary Bunuan. Oy, Secretary Bunuan, hindi porket nag-resign ka, ligtas ka na dito. Ha? Mukhang nakakaladkad pangalan mo dito. Villanueva, pero mariing pinabulaanan ni Villanueva ang aligasyon ni Mendoza at hindi pa niya siya miyembro ng Commission on Appointments noong 2022. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bunoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since? Wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Pinakita naman ni Senator Villanueva ang ginawa niyang kunwaring text message na kanyang pinicturan, kung saan nakalagay dito sa text ng congressman na idiin si Senator Villanueva. At may reply na, kayo na ang bahala sa akin, batchmate, huwag niyo lang akong ibalik sa Senado. Sabi ni Villanueva, 20 seconds lang nagawa na ang nasabing mensahe para magmukhang pinicturan na mensahe sa isang cellphone. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones,
may mga anak din ako, Engineer Bryce, at higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Pero itinanggi ni Mendoza ang ganong pamimeke at hindi raw nila ito ginagawa. Bagay na sinupalpal ni Villanueva dahil sa paggamit nila Mendoza ng peking driver's license nang sila ay nagkakasino. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatutok. Ayun lang. Yun lang. Dahil mayroon na kayong history na mahilig kayo mamiki ng lisensya. Kaya syempre, isipin agad ni Joel Villanueva na hindi kayo kapanipaniwala dahil nga kung kaya nyo mamiki ng lisensya, kaya nyo rin mamiki kunyari ng text message. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example kung anong ibig sabihin ng kunyari text message. Dalawa ang cellphone ko. Gagawa ako ng isang account at para sa isa naman, yung isa. Kasi text ko yung isa. Gagawa lang ako ng senaryo, parang scripted. Di ba? Paka-text ko dito, makikita doon, screenshot ko. Yun na yun, ang pinupunto dito mga babayan, siguro ni Joel Villanueva. Di ba? Kaya lang, siyempre, kung itong si Senador Jinggoy ay safe na. Safe na. Mukhang si Joel naman ay nanganganib pa. Kasi mukhang mas lalong lumalaki mga kababayan ang na-involve dito na pera. Ang hirap kasi dito, paano nyo kaya yan mapapatunayan na involved itong si Joel Villanueva? Dapat may matibay na ebidensya. Kasi sa totoo lang, kung wala pong matibay na ebidensya, hanggang ano lang tayo, investigasyon. Sana dito sa pangunguna ni Senador Lacson, may mangyari naman sana. Diba? Mayroon sana makulong, may makusuhan ng mga politiko na nababanggit. Diba? Bahala na sila. Bahala na sila ipagtanggol ang kanilang sarili. Kailangan lang talaga makita ng taong bayan na walang kinikilingan ang mga investigasyon na to. Kung sino ang tamaan dyan, rekomenda, sampahan ng kaso. Ngayon, yung sinampahan ng kaso, ay bahala na sila dyan. Yeah, bahala na sila kung sino gusto nilang ipagtanggol. Alright? Dyan sa, halimbawa, ako si Mr. Politico. Sinampan ako ng kaso sa ombudsman. Ako na bahala na ipagtanggol ang aking sarili. Ganun lang yun. Ang importante dito, hindi ako maitsapuira, hindi ako maipagtanggol, hindi sa akin por favor, di ba? Para sa kapakanan ng taong bayan. Kasi yan po ang hinihintay nila na sana may mangyari dito sa mga flood control issue. Yeah? Kasi mukhang sa Congress, wala na mangyayari. Kasi nga, balibalita na ipinatigil na ang investigasyon sa flood control. Sa madaling salita mga babayan, wala na. Hindi natin alam kung natakot ba, napahiya ba sa Senate kasi bumaliktad na naman ito si Bryce. Yeah? Yan ang problema dyan sa mga ganyan testigo na balimbing. Pagdating sa House, iba ang sinasabi. Pagdating sa Senate, iba rin ang sinasabi. Ha? Siguro, nagkaroon na sila ng usapan na wag na nga lang. Nadudurog na tayo sa mga, dahil bumaliktad na si Bryce mga babayan Inaamin niya doon sa House, sangkot si Jinggoy, Joel, pagdating naman dito sa Senate, nawala na. Pagkambera. Kaya nalilito na tuloy taong bayan. Mas lalong nagagalit ang tao sa nangyayaring ito mga kababayan.